Well, nakuha po niya na makapasok sa kauna-unahang pagkakataon sa detention facility si Ma'am Elizabeth. At nagkasama po sila kahapon, no, araw ng Sabado, bagamat ang birthday niya ay 1 day later pa. No? Pero mabuti na po yun, no, na nag-agahan na sila ng birthday at nagkasama-sama na sila at the following day nag-birthday at bukas naman po, araw ng Lunes, ay magkakasama-sama na naman sila muli. Siyempre, I could imagine masayang-masaya si Tatay Digong dahil siyempre yung kanyang panganay na babae at ang kaisa-isahang abogada sa pamilya ay nag-celebrate ng birthday sa kapiling niya at ng kanyang mami, no, na si Ma'am Elizabeth. Pero siyempre, maraming mga behind the scenes, no, lalong-lalo na itong unang pagkakataon na nakita ako, si Amy Marcos at si Maharlika. Siyempre, ang inaasahan ng marami, baka magkaroon ng eksena, no, sa birthday ni Inday Sara, lalong-lalo na dahil nadyan si Mother Dragon, no, at saka si Harry Roque at si Senator Amy. Well, actually, hindi po yan yung kauna-unang pagkikita namin. Nag-lunch na po kami Friday pa lamang, no, ni Senator Amy. Nag-imbita ng lunch si Vice President Sara. Kami kumain sa isang Chinese restaurant. At ang sabi nga sa akin ni Amy Marcos ay bakit ba galit na galit sa akin si Harry Roque at si Maharlika. Miski kaharap niya ako, she was addressing me in the third person. Sabi ko, hindi naman galit. Kaya lang, talagang alam mo naman, kasi meron kaming GC. May group chat kami na kasama si VP at ako talaga yung kahuli-hulihang nagsabi na let's give Amy Marcos a chance. No? Kasi may punto na nagsalita si Amy Marcos, ito'y matapos magbitiw bilang DepEd Secretary si VP Sara, na magsasalita na raw si Amy Marcos tungkol sa kanyang kapatid. No? At ang inaasahan namin, no, dun sa GC na yan, ay sasabihin niya yung katotohanan tungkol sa pagiging bangag ng kanyang kapatid. At nagkaroon nga ng mga balita na una, gagawin niya interview sa Channel 7, sino ba yun? Yung Morales na newscaster, tapos na-postpone daw, tapos nag-iba ng channel, pero hindi nangyari. So, yung matapos talaga magbitiw si VP Sara as DepEd Secretary, ang inaasahan namin doon sa GC na yon, magsasalita siya tungkol doon sa tunay na pag-iisip ng kanyang kapatid. Pero hindi nangyari yon. No? At hindi na namin alam kung ano nangyari dahil una, napopostpone lang, sabi tsumetsyempo lang, hanggang hindi na nga nangyari. Ang unang niyang pagsasalita ay ito ng advertisement para sa eleksyon na ang tunay na nagpapatakbo ng Pilipinas ay hindi Marcos, kundi ang Araneta at ang Romualdez. Sa amin naman, sino may kasalanan yun? Ang hinalalang taong bayan ay Marcos. Kung pinapabayaan niya magpatakbo ng bayan ay Araneta at saka ang Romualdez, sino may kasalanan? Diba, ang pula ay pupunta pa rin kay Junior dahil siya ang presidente at bakit niya hinahayaan yung mga walang mandato para mamuno. The buck stops with him. Pero siyempre, tense. Maski nung unang pagkikita namin na hindi pa kasama si Maharlika doon sa lunch, pero ako naman po, diretso naman ako magsalita. Sabi ko nga sa kanya, ako yung pinakahuli na bumitiw sa suporta sa iyo sa ating GC hanggang tuluyan nga nagbutuhan at tanggalin na si Amy Marcos doon sa GC na yon. Pero ako, to the very end, I was trying to give her the benefit of the doubt. At ang sabi ko sa kanya, talaga namang ako, nawalan na rin talaga ng pag-asa sa kanya dahil nakita ko siya doon sa alyansa Grand Rally sa Lawag na pilit pa niya kinaladkad si Junior para itaas ang kanyang mga kamay. Ang explanation naman niya kasi that's local politics, sa Ilocos yun. So kinakailangan kong gawin yun para sa mga Ilocano, kinakailangan kong gawin yun dahil ang anak ko ay governor ng Ilocos Norte. No? Pero siyempre, ang katotohanan niyan, talagang nung nagsimula ang kampanya, nagdesisyon na ang Amy Marcos, nasasama talaga siya sa administrasyon. At nagbago lang ang isipan niya matapos makidnap si Tatay Digong. Unang-una dahil siguro talagang iniisip niya na mali yung prosesong nangyari, yung pangingidnap, o di naman kaya bilang isang politiko, nabasa niya yung pulso ng bayan na nagalit ang taong bayan dahil sa ginawang administrasyon na pagkidnap at kumampi na siya sa oposisyon. So, whatever the reason is, ang katotohanan niya, nung ako'y nag-give up sa kanya, nung panahon ng simula ng eleksyon, matapos yung proclamation rally ng alyansa, ay talagang sumapi na siya sa alyansa. Kaya lang, nangyari nung March 12 at either nakita niya nabasa niya ng tama ang sentimiento ng taong bayan, na ayaw ng taong bayan nangyari, or
talaga namang na-offend siya nung sa nangyari kay Tatay Digong. Whatever the reason is, doon siya nagbago. At maraming nag-iisip nga na baka too late the hero na yan. Pero kung hindi talaga siya inendorso ni VP Sara, sa tingin ko hindi na siya makakapasok. So talagang she owes Inday Sara big time. Dahil alam natin na endorso ni VP Sara ang siyang dahilan kung bakit marami pa ring DDS, gaya ko, na nagbigay tiwala kay VP Sara, na maski hindi naniniwala kay Amy Marcos, ay susunod kay VP Sara, no? So sa tingin ko naman, tatanaw na utang na loob naman itong si Amy Marcos kay VP Sara. Anyway, ang mga napag-usapan doon, syempre politika, no? Ano mangyari sa impeachment, at syempre naulit yung sinabi ni VP Sara na she wants a bloodbath. Pero tsaka na po natin pag-uusapan yan dahil may mga bagay-bagay na hindi po pwedeng isa publiko na naging topic ng usapan. Anyway, the following day was the grand rally, no, na para sa selebrasyon ng birthday ni VP Sara, no? At pangalawang pagkikita na namin ni Amy Marcos yan, so hindi na siya tense. Pero pangunang pagkikita ni VP Sara, ni Amy Marcos at ni Maharlika. So nasa loob kami ng backstage na isang tent at pumasok nga doon si Maharlika at sila ay nagbatian. At ang talagang unang tanong naman ni Amy Marcos kay Maharlika ay, bakit ka ba galit-galit sa akin, Maharlika? Sabi niya, ang sagot naman ni Maharlika, hindi sa ako galit sa iyo, no? Pero talagang ako, galit ako doon sa bangag mong kapatid at sa iyong sister-in-law na Lisa Tanas. So, wala namang plastikan pong nangyari, pero people were cordial. They were civilized. Kasi syempre, nagtitipon-tipon kami para sa birthday ni Inday Sara at wala naman po pwedeng manira doon sa birthday na yon dahil pare-pareho naming mahal si VP Sara. So, kumbaga, cool na cool ang lahat sa isa't isa. At walang plastikan, diretsahang usapan, tinatanggap naman ni ni Amy Marcos yung mga sinasabi ni Maharlika at yung mga sinabi ko, no, na sa totoo lang, matter of fact, okay? Wala namang sigawan, walang snipan, matter of fact lang, poker face lang, no? At si Amy Marcos naman, hindi naman siya nagdadahilan na. Ang sinasabi lang niya is si VP Sara nga, pag ako'y ini-endorso sa kampanya, i-endorso muna niya ako, tapos sasabihin niya, umalis ka na kasi babanatan na niya yung Marcos, no? So talagang ganun na nangyari, no? Talagang meron talagang pagkakaibigan na matindi itong si VP Sara at si Amy Marcos dahilan para siya na-endorso. And at the same time, hindi naman naging dahilan yung pagkakaibigan nila para banat-banatan ni Inday Sara si Marcos Jr. Now, meron ding mga behind the scenes na nangyari nung ako'y nagtatalumpati. Meron kasi dong isang volunteer na kakilala ko naman at akala ko close ako sa kanya. Pero talagang sandaling-sandali, sa simula pa lang ako dahil nagsimula ako doon sa bangag-bangag, no? Ngiwi-ngiwi at butod-butod-butod, ay pumupunta siya sa harap ng entablado at nagsasign ng X na parang pinapatigil ako, no? So anyway, hindi ko siya pinapansin dahil alam ko naman na napakaikli pa lang ng panahon na ginugol ko sa pananalita. So imposible naman na senyas yan na napakatagal na ako nagsasalita. It turns out talagang pinapatigil nila ako dahil meron daw nagsabi na hindi daw dapat ako magbangag-bangag dahil birthday celebration ni Inday Sara. Well, nung ako nagsasalita, hindi ko naisip yun kasi hindi ko naman talaga inisip na walang babanat sa mga Marcoses sa pagkakataon na yon, birthday or not ni Inday Sara. And true enough, si Robin, si Vice Mayor Baste, at saka si Inday Sara mismo ay bumana kay Marcos Jr., no? Ang talagang mensahe ni Inday Sara kay Marcos Jr. is we do not deserve the government that is being run by Mr. Marcos, no? So di ba banat din naman yon. So hindi ko alam talaga kung meron lang talagang sa kampo ng mga Marcos na gumamit ng tao na nagpapapigil sa akin magsalita, or talaga lang sabi nila, staff daw mismo ni VP Sara ang nagsabi na huwag magbangag-bangag doon sa okasyon na kanyang birthday. Pero ako hindi ako naniniwala doon dahil kakilala naman ako ni Inday Sara mismo. Kaya nga ako nandito sa dahig, humihingin asylum dahil walang tigil ang aking pananalita. At maraming salamat nga pala kay VP Sara, no, doon sa napakaganda niyang sinabi na naniniwala siya yung pagigipit sa akin ay dahil nga sa pagiging malakas na supporter kay Tatay Digong at sa kanya, no? At kaya hindi ako naniniwala na si VP Sara mismo isa-censor ako. Kasi naintindihan niya na talaga nagkaloko-loko na yung buhay ko, yung aking pamilya, na wala nang lahat sa akin, wala nang lahat importansya sa akin dahil nga ayaw kong bumitiw sa aking suporta sa kanyang ama at sa kanya.
So bakit naman si Inday Sara pa magpapasensor sa akin? So sa akin, may mas malawakan, mas malalim pang kwento dyan. Siyempre, may mga ibang teorya dyan na baka mayroong secret supporter talaga mga Marcos doon sa organizers na talagang pinipigil ako dahil alam nila na napapalasing itong si Lisa Tanas kapag ay napapanood na nagbabangag at saka lalo na yung butod-butod-butod. No? Ako naman, ba't ko naman ititigil yan? Kinasuhan na nila ako na walang saysay na non-bailable, sinira na nila ang pamilya ko, sinira na nila ang buhay ko, at least mamatay sila sa galit sa akin, sa inis. Dahil hindi ako titigil sa bangag-bangag, ngiwi-ngiwi at butod-butod. Agree or disagree? Di ba dapat naman? Abay, hindi naman po pwede no, na talagang I take it sitting down. No? Dapat sila din naman ay mabuisit kahit papano. No? At least kahit papano nakakagante ako by making sure na nabubuisit sila. No? Pero hindi naman nagtagumpay yung nais nagsasensor sa akin. Ang sinabi ko nga, ano ba yung ganyan ka ng ganyan? Ibig sabihin ba niya, magbuburles na ako? Of course, napaikli ko yung aking talumpati kasi ang nagawa ko lang, nagsayaw ako. Pero hindi naman ako nakapagsalita ng mahaba, pero hindi rin ako nagpasupil. Sa loob-loob ko nga, si Marcos Jr., kinasuhan na ako ng non-bailable, hindi na pa niya ako napapatahimik. Sino pa dito sa Hague ang magpapatahimik sa akin? Aber, at kasama ko pa ang Maharlika. Pwede ba nila kaming supilin na magkasama? Hindi ata po pwede yon. Kung si Marcos hindi nagtagumpay, sino sila dito para magtagumpay na patahimikin kami? So hindi po tayo nagpasupil, nagbangag-bangag pa rin, ngiwi-ngiwi pa rin, at gagawin pa rin natin yan habang narariyan ang bangag na administrasyon. Although, naisip ko rin na siguro baka staff ni Amy yung nagpapapigil. Pero wala naman po akong basihan for saying that. Kasi syempre, nasasaktan siya kapag tinatawag na bangag-bangag yung kapatid niya. Pero sa totoo naman, sinasabi ko naman sa inyo, no, nung aming meeting ni Amy Marcos, wala naman pong plastikan at talagang diretsahan naman kami, no, na tinatawag namin bangag kasi yung kapatid mo. No? At ang sinasabi naman niya, ayan, tinanong ko siya talaga ha, bakit ba kasi ayaw mong pang sabihin na bangag ang kapatid mo? Kapatid mo yan. Nagsimula yung kanyang bisyo na yan, nasa kolehiyo pa siya, bata pa siya, so kakilala mo siya. Ang sabi niya, ito po ha, quote ko, because I have not seen any evidence. So para kay Manang Amy, dapat makita niyang sumisinghot ang kanyang kapatid para maniwala siya na bangag. Pero ang sinasabi niya, meanwhile, habang di pa niya nakikita ebidensya at yan nga yung pagsisinghot, ayaw niyang maniwala na bangag yung kapatid niya. Pero sa akin naman, there is such a thing as general reputation. No? At siguro naman na napakaliit ang mundong linilibutan nila, ginagalawan nila, ilan lang naman ang mamayaman na makapangyarihan sa Pilipinas, sila rin yan, kahit pa paano, alam niya kung ano yung usap-usapan na bisyo ng kanyang kapatid. Pero officially, ang sagot niya sa akin, I still have to see the evidence. Yan niya. At saka ang sabi niya, I do not see them, I do not wish to see them, gusto ko silang patayin. Quote po yan ha, gusto ko silang patayin. At in fairness, doon sa mga Sunday lunches na pinupost ng Marcos Jr. at ng kanyang may bahay, talaga namang ang napupunta ron, mga anak ni Manang Amy, hindi siya. So I believe her naman na matagal na niyang ayaw makipagkita doon sa kanyang kapatid dahil hindi natin talaga siya nakikita. Ang talagang tanong lang ng mga DDS at isa na ako doon, kapatid mo yan, sabi mo sa amin kung talagang may alam ka sa kanyang bisyo na pulborone. Anyway, isa lang po yan sa mga juicy behind the scenes. No? Abay, syempre, nung kami kumain na ng tanghalian matapos ng programa, hay nako, nando naman si Vice Mayor Baste. Alam niyo ba ang bungad na sinabi ni Vice Mayor Baste kasi late siya dumating? Oh, di pa rin kita binoto. Kinakausap niya si Senator Amy. Number 14 ka sa Davao, di ka pa rin binoto sa Davao. Pero okay lang tayo, okay? Tapos, alam mo, magaling naman si Amy Marcos magdala ng kritisismo. Dinidedma lang niya. Tapos, syempre, nagkakarinyo. Ikaw talaga, Mayor, ha? Di mo na ako talaga pinatawad, di mo na ako binigyan ng chance, ha? Pero dire-diretso si Mayor Basti talaga. Hindi kita binoto. Grabe talaga, no? At syempre, yan ay kaharap si Ma'am Elizabeth, yung kanyang mami, at saka si VP Sara. So, dire-diretso talaga si Vice. But in fairness to Sen. Amy, she did not lose her composure. Kumbaga, tanggap niya yung galit ng pamilyang Duterte dahil nga naman sa ginawa kay Tatay Digong na nakakulong dito sa dahig dahil sa
paggigipit na ginagawa ng pamilyang Marcos. No? So naiintindihan naman niya siguro yun na kung ang kapatid naman niya ipinadala sa kulungan din ng mga Duterte, siguro maintindihan din niya kung bakit magagalit ang pamilyang Marcos sa Duterte. Pero ngayon kasi, ang talagang gumamit ng kapangyarihan para makidnap ang Tatay Digong at maging mawala sa Pilipinas, mawala sa eksena ng politika ng Pilipinas, ay ang pamilyang Marcos. So, matatanggap naman ni Amy Marcos yung galit, kumbaga, lalong-lalo na ng bunsong anak ni Ma'am Elizabeth at saka ni PRRD na si Mayor Baste. No? Ilan lang yan sa mga behind the scenes. Well, marami pang mga behind the scenes kasi nga mga volunteers yung mga nag-organize ng affair at nagpapasalamat talaga tayo sa mga volunteers. No? Pero sa Malacanang kasi, sanay tayo nung nandun pa si Tatay Digong, very well trained ang PSG. Lalong-lalo na sa crowd control. Sabihin na lang natin siguro that while very well-meaning naman yung mga volunteers, yung mga pamamaraan, for instance, na hindi nagpapapasok sa backstage, ay kulang sa training. Kaya maraming mga nagalit. So yung mga nagalit, huwag na po kayo magtampo. Isipin na lang po natin na talagang mga kampon ni Joma Sison ay paligid-ligid dito sa dahig. Kaya minabuti natin na striktuhan ang security pagdating kay BP Sara. Pero wala naman po makakapagreklamo ha. Kasi whether be it sa Duterte Street o dun mismo sa park kung saan nag-celebrate ng birthday si Inday Sara, talagang game siya. Hindi bababa po sa 3.5 oras ang ginugol ni BP Sara sa ilalim ng araw para mapagbigyan ng pinakamaraming numero ng tao na makapag-picture-picture. So I don't think anyone will complain, although next time, ang isasuggest ko talaga sa mga volunteers ay magkaroon ng training kung paano nga isi-secure ang VP Sara. No? Kasi naintindihan ko naman po maraming mga nagtampo dahil mga nanggaling sa malayo para lang makita sa VP Sara. At siyempre, hindi mo na rin maalis yun, no? Na talagang mga volunteers naman dahil hindi sila bayad, they want to be respected din. No? So alam niyo yung dynamics na ganyan, mahirap talaga yung balancing. So ang hinihingi ko na lang, itutok na lang natin yung ating atensyon dun sa pagmamahal natin kay Tatay Digong at yung dahilan kung bakit natin mahal siya. Dahil nung siya ay namuno, mapayapa ang Pilipinas, masigla ang ekonomiya, tahimik ang ating mga buhay at maunlad ang ating mga buhay. At nais nating ibalik yan muli sa kasaysayan ng Pilipinas. So tama na po yung mga tampo-tampo, isipin na lang natin talaga na dun sa pagtitipon natin na napaka matagumpay naman, no? Dahil halos 3,000 taong nagtipoy-tipon, no? From all over Europe para ipagdiwang ang birthday ni Inday Sara, nagpadala na naman tayo ng mensahe na solid ang mga Pilipino, lalong-lalo na mga European Filipinos na nakakaalam kung anong dapat ang tunay na ginagawa ng gobyerno, and that is magbigay serbisyo. Dahil dito po sa Europe, dito ko po kinopya yung universal healthcare na libreng gamot at libreng paggamot, yung universal education, no? At saka yung matagumpay na social security system. So anyway, so yun po, maraming mga behind the scenes, maraming iyakan blues dahil mga hindi nakapasok, mayroong nagbigay ng cake, mayroong binawi ang cake, pero ang masasabi ko na lang po is, yun nga po, pinangangalagaan lang ang seguridad ni VP Sara kasi alam natin, marami pong kampon ni Joma Sison dito sa Netherlands dahil dito po nanirahan ng napakatagal ng panahon yang Joma Sison bago siya namatay. Okay? So intindihin na lang po natin yung importansya ng seguridad. Although si BP Sara po talaga, 3.5 oras na bumilad sa araw para magpa-picture-picture at saka dito po sa dahig. Wala po yung kotse. Sumasakay po yan ng bus, sumasakay po yan ng tram, sumasakay po yan ng tren. Kaya buong buo ang paghanga ko sa aking Vice President at soon-to-be President. Kasi sa totoo lang, yung mga dating opisyal ni Tatay Digong, hindi ko na sasabihin kung sino yan, hindi po ako yan. Kasi ako wanted ako, kaya binabantayan ako ng embassy. Sila yung tawag na tawag sa embassy para sa sasakyan, mga ganito, mga pabor-pabor. Si Inday Sara, ni minsan, hindi humingi ng sasakyan sa embassy at talagang makikita mo, nagbo-bus siya, nagtatram siya. Kaya naman, proud na proud talaga ako na ganyan ang aking Vice President at sinasabi kong hindi talaga ako nagkamali sa aking pagpili ng aking leader. So ngayon po, inaasahan natin marami na naman tao dyan sa Duterte Street at pupunta po tayo dyan in a few minutes. Inaantay ko lang maligo ang Maharlika at syempre matagal magpa-beauty ang ating Maharlika. Pero sabi ko nga, puntahan muna natin yung mga maraming mga pupunta sa Duterte Street
Bukas po, Lunes, inaasahan na bibisita na naman si Ma'am Elizabeth at si Inday Sara kay Tatay Digong. Huling araw nila po ng pagbisita, no? Kasi paalis na si Inday Sara soon. Nalulungkot po talaga ako kasi labas-pasok dito yung mga bisita ni Tatay Digong, ako lang naiiwan. Si Robin po, nung una siyang umuwi, no, roommates kami niyan. Sabi ko, naku, ano ba yan, Robin? Iiwan mo na naman ako. So 2 beses na po ako iniwan ni Robin at sabi naman niya, babalik ako uli. No? Tapos Inday Sara, 2 beses na rin ako iiwan. No? At alam niyo yung feeling na bagamat inaalagaan ko ng gusto ng mga Pilipino rito, syempre malungkot ka dahil yung mga anak mo nasa Pilipinas at yung buhay mo ay nasa Pilipinas, hindi ka makauwi dahil dyan sa gawain ng mga pangag. No? At yung feeling na ikaw na naman ang maiiwan dito, ang aking konsolasyon na lang is nandito rin si Tatay Digong at hindi ko rin siya iniiwan. At yun naman ang mensahe ko sa mga nakakapasok lang kay Tatay Digong na sabihin na hindi pa rin ako umaalis at sinasamahan pa rin siya. No? At sasamahan ko siya hanggang sa huli. Ang sabi ko nga, kung siya'y makakauwi na, uuwi po ko kasama niya. Siya uuwi ng Davao. Ako, kung gusto kong ikulong ng Marcos administration, magpapakulong na ako. Pero dapat kasama ko muna umuwi papuntang Pilipinas si Tatay Digong. Anyway, bukas po, maraming uuwi. Yung mga karatig, mga kapitbahay ko ng mga Pilipino na dumalaw, ng mga supporters at dating staff ni Tatay Digong umuwi na. Yung isang security po ni Tatay Digong umuwi na rin. So, hindi ko po alam kung paano ko madadala sa Duterte Street yung mga si Tatay Digong na standee at saka yung mga tarpaulin, no? Anyway, pag-uusapan po kung paano madadala yan sa park dahil wala na nga pong tao rito. Mag-iisa na naman ako. No? Pagdating po na 4, wala nang matitirang Duterte rito at hindi pa ako sigurado kung sino ang papalit. No? Pero wag po kayo mag-alala, gaya na aking sinabi, whether or not makita natin si Tatay Digong, alam naman po niya na hindi ko siya iniiwan at naririto pa rin. So mga kaibigan, yun po yung mga behind the scenes. Napakasaya naman po nung naging celebration ni Inday Sara, whether be it sa park mismo o doon may mga hitches or doon mismo sa tanghalian matapos. Konti lang naman po yung tanghalian. No? Una pong rin-serve ay 30 pero sabi ko nga dapat gawing at least 50 yan. So linipat yung venue kasi nga po yung staff ng VP, yung staff ni Amy Marcos, wala namang staff po si Senator Robin, pero mga kasama ni Senator Marcoleta, mga kasama ni Vic Rodriguez. Sabi ko, hindi tayo kakasya kung 30 lang. So parang naging 60 kami na magkasama nung lunch na yon. Pero last minute nga sabi ko, palitan natin ang venue dahil hindi tayo magkakasya. At bagamat hindi po talaga formal na naghanda si BP Sara doon sa park, napakadami pong nagdala ng pagkain. May isang Filipino po from Belgium na nag-celebrate ng kanyang 26th wedding anniversary at nagdala siya ng tent at talaga naman pong bonggang-bongga ang kanyang handa. Maraming salamat po sa inyo. Ang dami rin nagbigay ng cake at may isang tent po doon na puro cake. Pinagsama-sama lahat ng cake na binigay kay Inday Sara. Hindi lang po nakita na ni Inday Sara yan, pero kumuha po ako ng mga pictures para ipakita sa kanya bukas, no? Bago siya dumalaw kay Tatay Digong, nang makita niya yung dami ng cakes na nagbigay sa kanya na pinagsama-sama sa isang tent. No? Kaya hindi niya nakita kasi nga nag-post kaagad siya. Ang nangyari po talaga para siyang Santa Claus. Ang linya parang 1 kilometro. At yung mga organizers, nagalit nga si Inday Sara kasi nag-announce yung mga organizers after mga 2.5 hours na hindi na raw sila magpapadagdag doon sa pila. Nagalit si Inday Sara. Sabi niya, hindi, ituloy. So kaya nangyari, nakarating siya doon sa kanyang birthday lunch, 3:30 na. Ako naman, nung narinig ko yung announcement na pasensya na po, hindi na po magtutuloy ang picture taking, mga 2:30, umalis na ako. Kaya lang ako na late dun sa venue kasi yung mga kasama ko naman, mga taga Germany, hindi nila mahanap kung saan sila nag-park. I love you, MJ, Ate Nitz, and Dulce. Pero yung papunta na kami doon sa restaurant, hindi nila maalala kung saan ang parking, paano pumasok, saan lalabas. So yun, na-delay kami. Alam nyo ba, nangyari na naman the same thing after lunch. Hindi na naman namin mahanap kung saan yung parking. I love the 3 of you. Talaga pong naliligaw kami. Next time, sabi ko, bago tayo iwan ang ating parking, picture na natin ang hindi na tayo mahirapan. So anyway, yan naman po ang mga pangyayari sa birthday ni Inday Sara. Ang highlight po niyan ay talaga yung mensahe ni Inday Sara na hindi importante ang hidwaan ng Marcos at ng Duterte. Ang importante,
bigyan ng solusyon ang problema ng bayan, kagutuman, mataas sa presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho, at mababang sweldo.